ng mga PDEA, K9 from PDEA ang naka-station. Dapat po it should be permanent, hindi po random. They should be there permanent. So lahat ng mga kargamento na lalabas, baka pwedeng amuyin. Especially, ganito po, turuan ko kayo sir ha, bibigyan kayo ngayon ng manifesto ng kargamento. Okay, kung tama ang pagka-describe ko, is it called, yung documents kung saan nanggaling yung shipment. Now, kung questionable galing shipment, say from Burma, from China, yung tinatawag na hotspot or drugs distribution. Okay. Inaamoy ng PDEA yung pong kargamento yun. Each container that came from that country na plinag down ng ating gobyerno na hotspot pagdating sa drugs at meron kayong hawak na dokumento with the coordination from the Bureau of Customs, inaamoy yung mga container na yun from those countries. Are you now doing it or not? You still not doing it at gagawin pa lamang, sir? We are still doing it, Your Honor. Ginagawa niyo na po yan? Yes po. Bureau of Customs po ang nagde-determine kung aling containers ang i-snip ng aso po. Nope, Bureau of Customs. So, you let Bureau of Customs decide. Maraming corruption sa Bureau of Customs. Kung sasabihin ng Bureau of Customs, ito ang paamoy mo, malinis to. Pero ito, wag mo na amuyin kasi may drugs to. Do not let the Bureau of Customs people dictate upon you kung ano yung mga amuyin at hindi ng K9 ninyo. Dapat kayo magde-decide yan based on the documents that you get from them. At kayong pag-aaralan ninyo, train kayo para ma-spot na ito, mukhang delikado to, mukhang sabit itong kargamentong ito, kailangan amoy ng K9 namin. Yun ang gusto kong gawin nyo. Sir. Yes, Your Honor, we will coordinate with the Bureau of Customs. That is the Port Interdiction Unit teams that we have, sir. Kasi sir, natawag kami ni Senator Bato. Sabi niya, you let the customs decide kung ano yung amuin at anong hindi. Kung pinaamoy sa inyo ng Bureau of Customs, lahat ng mga malinis sa kargamento, yun lang amoy ng aso nyo. Lusot ng lusot yung mga may sabit ng mga kargamento. So dapat, do not let the customs people decide kung ano yung mga papaamoy sa inyo. Dapat kaya magde-decide based dun sa dokumentong isasubmit sa inyo ng Bureau of Customs at babasahin nyo at pag-aralan yung dokumento nyo na, mukhang ito, mukhang delikado, mukhang sabi ito Then, kayo magsasabi sa Bureau of Customs. Bureau of Customs, nakita namin sa record, sa listahan, itong karating na dokumento galing China to, mukhang hindi ata magandang pagka-declare dito at kung ano nang pinagsasabi, para sa amin, red flag to, amuyin ng K9 namin. Ganun ang gusto ko mangyari. Your Honor, ganun naman po talaga yung nangyayari kapag suspicious yung container. For example, yung nagparating is naka-red flag, yun kaagad sir ang ginagawa din. Kayo po magde-decide, hindi po yung Bureau of Customs. Kasi sabi nung kasama nyo kanina, yung customs lang nagde-decide kung ano yung papaamoy ng makina nyo at anong hindi. Sir, honestly, we will admit to you that we are in a custom zone kapag nandun kami. So, siyempre, as a courtesy and as a respect to the authorities ng customs, we coordinate with them. Nope. Then all you need to do, yung Bureau of Customs under sa DOF. Diba? Then coordinate with the DOF Secretary. Yung PDEA chief ninyo, coordinate, gumawa ng MOA sa DOF. As simple as that. Wala nang respect. If we're talking about para matigil yung illegal na droga, pagpasok sa ating bansa na nasubok na natin na marami na nakapasok, bakit pa courtesy? Kung kinakailangan ng kamay na bakal gamitin natin para matigil itong problema natin sa droga na napupuslit palabas ng ating mga peer. Then coordinate with the Department of Finance Secretary Recto, magaling naman yan. At I'm sure he will be more than happy to cooperate with you guys. Yes, Your Honor. Siguro, Senator Tulfo, Your Honor, maganda siguro kung yung sa hearing ng budget ng custom, sabihan natin yung custom na dapat, Yes, kasi, alam mo, magkakaroon kasi yan ng turf war doon sa loob. Pag-insist ang PDEA doon, sabihin ng custom, this is our custom zone. Kami ang kuan dito, kami ang siga dito, kaya lahat ng movements ninyo must be coordinated sa amin. Then alam mo, ganun talaga. Kung ganun, inutil na. Well, inutil talaga. Kasi, Exactly. Kasi ang gusto magsasabi na, hindi kayo pwede pumasok dyan dahil, Juan,
May laman yan, may laman yan. Oh. Dito lang kayo mag-speak. Sa walang laman. Sa walang laman. Ganun talaga po yan. Eh, di, inutil ang labas nila. Ganun talaga. So, para hindi sila maging inutil, yan sinasabi ko, coordinate with the DOF Secretary, and the DOF Secretary will pass a memorandum telling his people lahat dyan sa Bureau of Customs na from now on, ibigay nyo lahat ng dokumento sa PDEA, kailangan meron silang access sa lahat ng mga kargamento na pumapasok para ma-review din nila tulad sa inyo kung ano yung mga dapat tingnan. Dapat train din kayo mag-spot sa mga kargamento na mukhang ito may red flag to, baka may karga tong droga. Aamuin nyo na hindi na kailangan pang hindi na kailangan pang pagdidikta galing sa Bureau of Customs. Diba, sir? Para bang, Yes, kasi pag inutusan sila ng secretary nila sa Department of Finance, kasi under sa Department of Finance ang Bureau of Customs, wala na magagawa sila. Pag halimbawa pumalag-palag, may memorandum mo galing sa DOF, nabasa mo ba ito? O di mapapa, yung taga Bureau of Customs na papalag-palag. A policy close to saying that huwag niyong pakialaman ang PDEA dyan pag sila may naghahanap ng drug sa loob ng custom zone. Exactly. Pag sabi ng K9, bitawan ang mga aso. Lahat dyan, pwedeng puntahan nyo. Tama. Snip. O ito, may ikuan ito. 100% expect. Umupo ang aso. So yan, mabubuko yung mga palusot dyan pag... Exactly. O, di ba? Yan, tama yun. Sa ngayon kasi, nakakalusot yung mga droga sa mga, ano natin, Pierre. Correct. I support that initiative pag ganun gawin natin. Honestly, Your Honor, we have a memorandum of agreement also with the Bureau of Customs that we have presence in the customs zone doing these random inspections. But again, we do not have much information about what's supposed to be on alert for us. So we depend on them. And so sabi ko na ngayon, hindi pala manifesto. Manifesto is para dun sa mga pasahero. I don't know if I'm still right. Yung bill of lading. Na especially kapag nakita nyo yung bill of lading na galing sa ibang bansa na sabi ko hotspot sa droga, then hingin yung bill of lading ng mga kargamentong yon, and then i-random check nyo. Diba? yes, Your Honor. Okay. So gagawin nyo na po yan. Sir, noong 2022 ayon sa COA report, 18 na K9 ninyo ang namatay? 18. 18 po. Noong 2022. So, yung 18 na namatay, napalitan na po yun? 2022. Tapos yung 14 dogs released for adoption. So, nabawasan na. Yung sinasabi nyo 160. Ilan po ngayon presently? Yan po ba kasama na doon yung 18 dogs na namatay, 18 na kayo na namatay, at 14 na pina-adopt? Bakit po pina-adopt yung 14? Yung 100, Mr. Chair, yung 156 po, yun yung working dog, narcotics detection dog po. Yung meron po kami ngayon na 14 retirables kasi inabot na nila yung 8 years, more than 8 years in service po. Okay, how are these canines being trained to detect contraband or drugs sa isang kargamento or sa isang lugar for that matter? Kasi, kaya ko nasabi, Mr. Chair, mga aso pag pupunta ka sa mga mall, nakahiga lang dyan, paamoy-amoy, tapos mamaya madaling natutulog lang, pamporma lang para palabas pa sabihin na meron silang kainan. Pero wag ka, hindi pala trained. So how are these canines being trained? They are being trained by exposing them to shabu, marijuana, sniffing, sir. Yes, Your Honor. How about cocaine? Shabu, marijuana, ecstasy, and liquid ecstasy. How about cocaine? We don't have training kit for cocaine. So kapag mga cocaine na pala i-import, papasok dito at inamoy-amoy ng kainan ninyo, lusot. Dapat kasama yung kaina, kasama yung cocaine. Bakit shabu lang? Kumbaga, pang mahirap lang pala kayo, yung kainan nyo, pang masa. O yung masa lamang ang tinatarget. Dapat pati yung mga elite, kasi mga elite, cocaine na ginagamit, hindi nagsashabu yung mga mayaman dyan. Di ba? Yung mga big time, cocaine yan. We will incorporate the sniffing for cocaine, Your Honor. ASAP dapat. Yes, Your Honor. ASAP from now on. So, lahat pala ng mga pasahero,
sa eroplano, papasok sa bansa natin, may isang maletang cocaine, mukhang inutila yung, hindi na ma-sniff. Ma-sniff pero hindi uupo ang aso. Hindi. Baka akala ng aso, powder milk. Come on, do it ASAP. Saan nagtitrain yung mga K9 ninyo? We have our Who own does the training? we have our own trainers, Your Honor. We also What are the qualifications of these people who trained from your agency, who trained dogs how to sniff contrabands? we had trainings in the US and some other parts of the world, Your Honor. But what has happened is that these trainings that we had abroad were just passed on to the present dog handlers that we have Passed right on. now. Yeah. So, gaano po katagal yung training ng mga K9 ninyo? Ilan linggo po? Linggo ba? Buwan? Taon? O 2 araw? 3 araw? Gusto po natin malaman. Can I ask our Chief K9 to answer the training, Your Honor? Training portion. Kinay, you may answer. 6 months po, Mr. Chair. 6 months train bago na pakawalan na, payagan ng magtrabaho, pakawalan na yung K9. Yes po, Mr. Chair. Pagka green dog po, ito yung Green? may tinatawag po tayo, sir, Mr. Chair, na green dog. Yun yung mga wala pa silang hindi pa sila natuturuan mag-sniff ng illegal drugs. So it will take 6 months po bago maging Mga bagong aso to. Yes po. Ano to? Usually mga German Shepherd. Belgian po, Mr. Chair. Okay. Jack Russell Alright. and Saan po binibili to? nung sa mga service provider po, sir. And who are these service provider? You should know. Baka mamaya dyan lang sa tabi-tabian at ang may-ari niya, kapitbahay lang pala natin. O, di ba? Baka mamaya, meron pang ano yan, yung askal. Ano man tawag ngayon sa askal? Your Honor, the service providers are accredited. Asong Pinoy. Are accredited dog breeders, Your Honor. And it is not just providing us with the dogs. The dogs undergo a rigid inspection before we accept them. So that's the reason why the price is very high. 300,000 per dog. Wala akong problema sa price. Yes, we know. Ang gusto ko lang dapat effective, talagang magagamit Yes, ka for we're the purpose of sniffing drugs. So sir, green dog, it will take 6 months before na siya ay i-release sa labas at magtrabaho na. 6 months at ang magte-train sa kanya, taga-PDEA din. Na yung training, taga-PDEA na nagte-train sa dogs came from the US, yung training niya. At duly certified. They were trained by PNP personnel before, Mr. Chair. Bakit PNP personnel? Akala ko ba sa abroad? Because our senior handlers, our old handlers were trained by way back in 2010, 8, sir. So, PDEA was not still... No, sir. Dapat kayo po mismo, wag ho kayo umasa sa PNP. Dapat kayo mismo merong sariling training program na, sabi niya po sir, wala, meron. Training program, dadalhin niyo sa US at magte-train doon yung mga aso na, yung mga dog handler ng mga K9, handler ng mga K9, sila mismo iti-train sa US. At kung kinakailangan, magdala kayo dito ng mga experts from the US or from different countries dito mismo magsa-seminar sa PDEA compound. That is what we do, Your Honor. We engage our foreign counterparts and normally we ask them to help us. For example, as far as K9 is concerned, we ask the Americans and the South Koreans. The difficulty of us going to for example, I will use it an example. Going to the US, Your Honor, is that if we send dog handlers to the US, they will be handling US dogs, US bred dogs. And they will be bringing back these dogs to the Philippines to be used here. So
Yun po yung Doesn't matter to me whether it's bred from the US or bred here in the Philippines, as long as na-train yung mga canine na yon na mag-amoy talaga ng droga. So ngayon siguro, Mr. Chair, I would recommend at sasama ako, mag-testing siguro tayo. Maglagay tayo sa isang container o ilang container dyan, yung may mga drugs, may pulbos at mayroong powder milk, tingnan natin kung maamoy. At random tayo pipili ng canine. Huwag yung ibibigay nila. Diba? Papilahin natin mga canine yan. Kunya sabihin mo, Mr. Chair, itong gusto ko to, mukhang tutulog-tulog. Tapos testing natin, dalhin natin sa Bureau of Customs, or dalhin natin kung saan lugar at lalagyan natin ng droga, yung isang maleta doon, lagay tayo ng 10 maleta, tingnan natin kung it works. Diba? And pwede po ako sumama, Mr. Chair, just let me know pa sa schedule. That can form part of the oversight function of this committee. We can do that, Your Honor. Para malaman natin, Mr. Chair, kung talagang itong mga asong ito ay train talaga makapag-amoy ng droga, yung pala, dekorasyon lang at baliwala din. Inutil din pala. Di ba? we can schedule it, Your Honor. It will depend on the schedule of the... So pipili ngayon si Chairman Senator Bato de la Rosa out of that 160... Well, kung ano na nasa NCR pala, kung ilan ba yung nasa NCR? 16 po, Your Honor. So pipili siya doon sa 16 ng isa. Hindi niyo ituturo kung ano, sabi mo ito, magaling to. Walang tuturo, siya lang pipili, mini, mo. Itong gusto ko, hilain niya. At dadalhin namin agad sa pier o maglagay tayo ng mga maleta, dyan na may mga droga. At yung droga na maipaplanta, hindi magagaling sa inyo, dapat magagaling sa PNP. Kasi baka sa inyo, inalagay nyo yung, di ba? Kinapraktisan na Kinapraktisan, ay namoy. And then, mind yun, bukod sa cocaine, dapat, maglagay din kayo ng mga, ng iba pang mga droga. So, pakibanggit lang po, shabu, marijuana, ecstasy, sir, and liquid ecstasy or GBL, sir. Liquid ecstasy. How about mga opium? Mga ganon. We don't have training aids already for opium, unfortunately, Your Honor. Dahil po, kukunti lang naman yung okay, sige. Nasisis. I suggest, sir, kung ano yung 7 panels na sasabi ng DDB kanina na matitrace doon sa one-time na drug test natin sa tao, yung 7 panels na yun, dapat i-train rin ninyo yung mga canine ninyo to detect the 7 panels na sinasabi kanina. Hindi kaya? It will, talaga, kailangan, mas epektibo kayo pag may heroin, nadidetect nila, cocaine, nadidetect nila, opium, ano pa yung ibang mga form ng anong substances dyan. Pero I know, magastos yan, pero kailangan natin yan talaga. Yes. So heroin, wala, hindi na amoy. We haven't tested it yet, Your Honor, since we do not have specimen of heroin, sir. Okay. What we have, the specimen, the illegal drugs that we use as training kit is we seek authority from the court. Yung cocaine siguro po, kailangan umpisa nyo na po ASAP na turuan yung mga canine ninyo na makakaamoy na rin ng cocaine. Kasi yung cocaine rampant na rin po yan ngayon dito sa bansa natin at ginagamit po yan ng mga mayayaman ng mga tao na gumagamit ng droga. Huwag lang po puro shabu. Kasi shabu pang mahirap lang po yan eh. Pang ordinaryong addict. Gusto ko rin maharang yan kasi pumapasok talaga sa mga airport yan. Usually airport. Yung cocaine, hindi naman dinadaan yan sa barko. Airport na yan. Nasa katawan na yan ng tao. Wala kayong ginagawang random checking. Unlike sa US, Mr. Chair, merong sa cocaine, canine, sa mga parating na pasahero. Yeah, pag-alagala yung canine, lalo na halimbawa sa carousel, alam mo, umiikot yung carousel, yung canine, inaamoy yung mga kargamento sa carousel. Why don't we do that? Wala akong nakikita. From now on, I want you guys to do that. Arrival, siyempre piliin nyo kung saan ang galing yung flight na yon, and then umiikot sa carousel, mga kargamento, wala mo nang hawak dyan, amoy-amoy yung canine kasi mabagal naman takbo ng carousel.
pag umupo yung K9, ops, markahan agad ng X, alisin yung kargamento ngayon. Yes, sir. Or gagawin kayo ng random profiling na maaaring meron drugs itong taong ito, amuyin nung K9 yung kargamento niya. Pasimple lang habang binababa niya. Di ba may presensya kayo sa mga airport? Wala. Wala, sir. Meron po, sir, sa international airport po, sir. Nagkakandak po. Actively gumagala sila doon, nag-i-snip yung mga aso natin. Nag-i-snip po sila ng mga baggages, sir. International airports lang po, sir. Kasi alam mo sa LAX pati yung kwan, yung pampasarap ng pagkain. Ano yung palaging hinuhuli ng mga taga LAX? Pag Pilipino ka, pag galing pagpalang naglalanding doon, anabangan nila yan. Hinuhuli yung monosodium glutamate, panghalo. Tayo dito, yung drugs, hindi natin nahuhuli. Ito turuan pa kita, sir, Mr. Chair. Lahat ng mga chartered flights coming in from another country, dito sa Maynila, nakausap ko na po yung CAAP, meron silang dinesignate na general aviation terminal na doon ipoprocess yung mga arriving passengers from private planes from another countries. So I want the presence of PDEA there. Kasi dito sa mga chartered flights, dito kuminsan nagpapalusot ng maletang droga eh. So dapat yung mga pasahero dito, ini-sniff ng aso. Kasi pwede naman ito makalusot kung kasabot yung mga taga Bureau of Customs. Di ba? At x-ray lang naman yan eh. Kung maayos ang pagkakamada ng droga at hindi nakukuha sa x-ray yun, so dito papasok second line of defense yung K9. So dapat sa mga chartered flights, dadaan sa kailangan nandun yung presence ninyo sa processing center ng mga chartered flights from abroad, and then random sa mga arriving flights sa yung carousel, mag-amoy-amoy, maging sa mga pasahero na maaari nandun sa katawan nila. Meron pa nga yan, Mr. Chair, yung droga, yung nilulunok. Yan ba kaya bang amuyin ng aso yan? Kung halimbawa yung isang tao naglunok ng droga, kunyari nakalagay sa condom, hindi, usually condom, tapos lumunok ng 10 bundle o shabu man yan, kung ano man droga na yan, nilok. Tapos, nasa loob ng katawan, yan ba'y maamoy ng K9? No more, Your Honor. Hindi na. Okay, x-ray na yon. Okay. So, doon lang tayo sa mga kargamento. So, how do we resolve that then? PDEA. Kasi, napapanood natin yan sa ibang bansa na nilulunok doon sa point of origin, palulunukin, nakabalot sa condom o cellophane, makapal na cellophane, meron silang sistema eh. Lunukin, siguro 10 peraso niya, no? 50 na peraso dyan. So hindi na pala nasasakop sa ano yun, ng K9, hindi na kaya maamoy ng K9. So paano natin maharang yung mga ganun, sir? X-ray lang, pero siyempre kailangan maharang muna natin yon. So dapat meron tayong tinatawag na profiling. Doon kayo papasok na turuan niyo po yung ating mga taga-customs, immigration, or even the tawag nito, ABSECOM. Dapat may seminar sa inyo pagdating sa profiling. Di ba? Sa US kasi, Mr. Chair, magaling mag-profile eh. Yung mga border patrol doon sa mga airport. Una, may konting investigation. And then after that, pag pinagpapawisan ng tao, ayun na. At inaamoy muna yung kanyang mga maleta. Kasi meron yung meron pang testing, wala ba kayo noon? Yung gagawin yung maleta, Yes, tapos inalag nyo, may trace ng drugs to. We have those. Kailangan, harangin to for second interview. And then, pag nakita nyo na mukhang pinagpapawis na ito, kahit na wala naman kayo nakitang droga, pero takot na takot, pinagpapawisan na, yun na yung time na i-x-ray na siya. Pero dapat ma-profile niyo muna, train dapat yung mga tao niyan, whether customs or immigration or yung ABSECOM,
airport police, they should be trained. And that training should come from you, yung sa pag-profile. Are you guys doing it now? We have no experts to train on drug mule profiling, Your Honor. So Well, then you should start doing it. we'll Wala have pa to- if you need budget for that, maybe Mr. Chair will recommend. Yes, Your Honor, we consider it. So wala kayo. We don't have that capability, Your Honor. So possible na marami nakakalusot dito every day na may yung mga drug mule na may kargang droga sa loob ng katawan nila. Parang meron tayong nakita sa news, di ba, na yung drug mule, pagdaan niya sa x-ray, nakita yung mga, dito sa bituka niya yung nilagay sa kondom ng mga drugs. Nakita, meron ba tayong kuhan dyan, sir, yung ating airport? May capability ba makita yung tiyan? Kasi yung sa US, alam ko, nahuli yun dahil nakita dito sa pag-x-ray. Wala tayo niyan. Tuwid niya. Ang sa atin yung parang bakal lang, metal detector, para ma-ensure na pagpasok mo wala kang So, wala tayong ganung x-ray pala. Wala. So ibig sabihin, Mr. Chair, any passenger na pumasok dito, may kargang shabu o Yan. kanyan siya, may kargang droga, lusot lang yan. Drug mule, pwede silang 5 drug mule every day, daming shabu sa loob ng katawan, pasok lang, libre. Sky's the limit. Tae lang. Dating sa hotel. Oo. Dudumin lang. Diba? Tama ba, sir? Lusot tayo. Your Honor, there are the new versions of X-rays now that they don't only detect metal or hard objects. There are X-rays now that can determine organic and non-organic. But we don't have that in I our think we have airport. that in the airport. No, I don't think so. I No, will find out, Your Honor. No, sir. 101% we don't have that capability and we don't have that kind of x-ray that you're talking about. Because nagtatravel din po ako sa abroad. Pagdating po ng mga pasahero from abroad, bababa sa hagdan kung saan manggaling aeroplano and then pupunta sa immigration, wala nang dadaan ng x-ray. Ang sa akin important is profiling. Kahit sa airport naman, wala namang x-ray kung dadaan papasok ng bansa. Meron paglabas ka ng bansa, meron kang x-ray na dadaanan. Pero pag pumapasok ka, wala ka x-ray na dadaanan. Kaya nga sabi ko, doon papasok yung profiling. Magkaroon kayo ng training from other countries how to profile a drug mule. And then you train the personnel, kasi kulang naman kasi tao. You train the personnel, the immigration, the customs police, o customs, you train the ABSECOM, airport police, etc. Sa mule profiling. Dapat meron nga po yan, Mr. Chair, pagdating doon sa may carousel bago lumabas, meron nagpo-profile. Mga nakatayo lang na mga agent, train, patingin-tingin lang muna, nag-spot na, ops, ito mukhang alangan ng kilos nito. Tapos, pwede ba kita imbitahan? Hindi naman to illegal, di ba? Customs yun. With assistance of PDEA. Dapat merong isang room na pwedeng inspekin yung kanyang gamit. Interviewin siya. Yun, ginagawa sa ibang bansa yun. We should be doing that here. Now, wala pala kayong ganong klaseng sistema na para mag-profile ng mga drug mule. Then, araw-araw pwede tayo malusutan ng mga drug mule. Especially kung cocaine ang dala. Dahil yung canine natin pala, hindi nakakaamoy ng cocaine. Kaya yung cocaine, 1 to 7, pwede pumasok sa Pilipinas kung ganon. Tama ba, sir? Tama, sir, ano? Importante yung profiling, sir. Yes, Your Honor, if I may add something. I'm not trying to run away from the profiling of drug mules, but this should be a coordinated effort among airport authorities. Like, for example, CIQ. We have the Customs, Immigration, and Quarantine. They should also help out in the profiling, not only of drug mules, but, even undesirable aliens or, people who would like to get out. No, let's not talk about undesirable aliens. Let's talk about drugs. Kasi mas importante sa akin, yung droga na papasok sa bansa versus yung undesirable alien or yung illegal alien, magti-TNT rito at wala namang gagawin masama, magti-TNT lang. Saka natin problemahin yun. Ang problema natin yung mga pumapasok na drugs. Kasi nga nakikita naman natin sa